Sumain yung kapayapaan at pagpapanan ng dakilang lumikha. Ay yung nakikita nyo na mga picture na yan, yan yung si RG, yung mekaniko na tumangay sa sa makina ng sasakyan. Isang mapagpalang araw po sa inyo. Alam niyo po, mahirap din minsan magsobrang tiwala mo sa tao. Ano po? Nangyari kasi to unang-una nung pandemic. Yung pandemic po, since na hindi nakakalabas ng mga tao, walang access sa lahat. Ang nangyari, nasira yung sasakyan ko. Nasira. Tumirik sa isang lugar sa Cavite. Tapos, sa madaling salita, pinahatid ko sa bahay. Ngayon po, wala akong makitang ng mekaniko during the time. So, nakita ko mahirap talaga pag sa social media, sa marketplace mo lang makita ma-meet yung tao. Ayos naman, magaling siya na mekaniko. Magaling. At tsaka mura na maningil. Mura siyang maningil ng fee para dun sa top overhaul ng sasakyan. Sa madaling salita, fast forward tayo. Ito naman, nagkaroon ng problema ng sasakyan ko. Itong huli, na-overhaul uli kasi nga na-aksidente ako sa party ng Pangasinan. So sabi niya, kuya, baba makina. Sige, sabi ko, okay. Magkano ba? Sabi niya, kung magkano yung dating binayad mo sa akin. Kasi yung dati, kung hindi ako nagkakamali, binigyan ko siya lahat-lahat, bukod dun sa materials, labor lang humingi siya sa akin ng 9,000. So ginawa kong 15,000 pesos. So itong huli, magaling siya, binigyan ko siya ng tip. Ayos naman, mabait naman ang kausap. Itong huli, sabi niya, sige kuya, since wala kang budget, yung remaining balance mo sa kasakali, hulog-hulugan mo na lang kasi medyo mahina rin ang biyahe, sabi niya. Sige, sabi ko, okay, deal tayo. Kung magkano na lang yung dati na nakatawad din naman ako. Sige ka ako. Ang problema ng sasakyan, yung sigunyal, kinain na yung bearing, lumuwag na, kaya So sabi niya, sige, natin, papamasin shop natin. Sige, sabi ko, okay, walang problema. So sabi niya, doon na lang sa lugar namin, sa party ng Cavite, medyo mura, sabi niya, meron doon. Sige, sabi ko, sige, okay. Tapos kinabukasan, tumawag. Sabi niya, kuya, nakakita ako, medyo mura. Sabi niya, nasa lang, 4,500 lang lahat babayaran, bukod dun sa bearing. Okay, sabi ko, sige. The next day, tumawag, kuya, bibili ako ng sabi niya, ng head gasket. Ganito yung presyo,
1.8. Sabi ko, naku, wala akong pera. Ang nasa GCash ko lang ay 1.6. Sinend ko sa kanya yung 1.6. So, bago pa nun, nung nakalas niya na yung makina, sabi niya, kuya, babali ako ng 5,000 advance. Sabi niya, kasi medyo yung anak ko may sakit. Sige, sabi ko, okay. Sige, ito, kako yung pera. Binigay ko sa niya 5,000. Tapos, yung humihingi na siya nung sumunod na araw, humihingi siya ng pambayad sa machine shop. Sabi ko, RG, ito muna yung bibigay ko sa iyo, 3,000. Isinend ko yung 3,000 sa kanya. Ako, medyo wala akong budget eh. Sige, sabi niya, okay lang. So, magkano na yon? 5,000 plus 8,000, plus 3,000 plus 1, 1,600. Magkano na? So, 8, 9, no? 9 ba? Tama. Tapos, bukod pa dun sa mga binibigay ko sa niyang panggasolina. Naabutan ko siya ng panggasolina. Mga ganun. Sabi niya, marami siyang kwento. Yung anak niya daw na dengue. Sabi ko, sana gumaling na kaagad yung anak mo. Para hindi naman problema. Iniisip ko nga baka dahil dun sa anak niya, nagastos niya yung pera. Hindi niya ang sabi niya kasi nagdadrive daw siya. Tapos meron siyang boss na nauutangan niya ng mabilisan. Kumbaga instant na pag siya, humiling siya, binibigay ka agad. So parang na yata siya. Yun ang kwento niya sa akin. Sabi niya, kuya, nabenta ko pa nga yung motor ko eh. Sabi niya ganun. So, ganun ba? Sabi ko, no. Sige ka ako, tulungan na lang tayo. Sabi ko, pag okay na yan, makakabiyahin na uli ako. So, dumaan na mga araw, linggo, isang linggo, 2 linggo, 3 linggo. Sabi ko, kinukulit ko na. Sabi ko, ano na ako nangyari? Sabi niya, sige kuya, kakabit na natin. Sabi niya, okay. Tapos sumunod uli na kuya, nagkamali, bibili ako ng tornilyo kasi nabilog nga yung tornilyo eh. Nabilog yung tornilyo doon sa may kinakabitan ng ng sigunyal. Sige, sabi ko, okay. Pinalipas ko yon, kinabukasan. Sumunod araw kasi naiinip na ako. Walang kita, mahirap. So, sumunod, nagtumawag siya, video call pa, gabi. Tapos, kuya, salpak na natin to bukas. Tapos, sunod na araw na naman, sabi na naman niya, mali yung bearing na nabili. Sabi niya, bibili. Sabi ko, inisip ko, lokohan na to So, sabi ko, kailan baka ako talaga maaayos? Kailan mo maikakabit? No, kasi wala na ang ko may magdadalawang buwan na. Walang kita no. So nagupa ako ng bahay, no, nagbabayad ng lahat mga bills. So kailangan hanggang sa hindi na nagpaparamdam yung yung mga ipa-plus ko diyan sa yung mukha na to. Mag-ingat kayo dito. Sa mukha na to, yung pa-plus ko dito sa screen na to, yung contact number nito, kasi baka mamaya kayo magoyo din kayo. Ito, warning lang sa inyo para hindi na kayo matulad sa akin. Kasi ipa-plus ko dito yung kanyang mukha. Pag nakita yung tao na ito manluloko.
Manloloko yung tao na to. Sabi niya, sige, ano kita sa ano. Sabi siya, walang problema, i-post mo, walang problema yan, sabi niya. So, napakalakas pa ng loob, ano, di ba po? So, sa ngayon, yan lang muna yung aking yan muna ang aking mai-share sa inyo. Ito, tandaan nyo yung mukha na ganito, yung mukha na ipa-plus ko dito. Mag-ingat kayo, baka kayo din ay tinangayin niya po, sabi niya para mabilis daw na malayo kasi yung bahay namin sa ano niya malayo dun sa kanyang actually wala naman siyang shop, parang ano lang siya, yung service ano, wala siyang talagang ano, wala siyang talagang shop na ayun nga, ano ko, hindi ko naisip no, pagka nagloko talaga, hindi mo alam kung saan mo hahagilapin, napakahirap. So, sabi ko sa kanya, ingat na lang siya kasi baka mamaya yung maloloko niya hindi kagaya sa akin na mabait pa ako, no, hindi ko siya ano. So, hindi ko, sabi ko sana ako ang binubudol mo, ako pa nga yung walang pera, no. So, ingat kayo diyan kasi baka ito, wala pang libo lang ito, sabi ko, lalo to kung ilan libo, kumbaga yung ano nito, magkano lang. Kung bibili ka ng makina ngayon, siguro mga second hand, yung surplus siguro mga 60,000, mataas na yun, no. So baka wala pang 100,000 yung na ano yun sa akin na budol, no. So mag-ingat kayo, guys. Ito para lang sa kaalaman ng lahat, no, pagka baka sakaling makasalamuhan niyo yung tao na to. Ingat kayo kasi baka hindi lang yan ang makuha sa inyo, no, meron pang iba. So yun lang po, sumainyong kapayapaan at pagpapala ng dakilang lumikha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.